Alright, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok din ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, sa mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na napamember ng ating channel membership. Thank you so much! At siyempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 17 na mga comments. Nandyan din si Maria Mindeseplon. Meron siyang 51 na mga comments. Uzay Neti. Meron siyang 36 na mga comments. Nandyan din si Gina G. Meron siyang 33 na mga comments. And Phil Macabato. Meron siyang 31. Lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung nangyari kahapon kadramahan na meron na namang nangyari doon na tension doon sa Senado kasi nga itong si Mama Peter Renyo, itong si St. Peter Cayetano, abay nag-absent na naman. Hindi pumasok yung majority doon sa sesyon. Diba? 2 beses na ho sila or 2 days na ho silang hindi pumasok mga kababayan at walang nangyaring sesyon. Simula nung itong si Jinggoy Sada ay nakulong at saka inaresto at saka nakulong, hindi na sila pumasok. At meron ho ditong nilabag na rules itong majority or itong si Cayetano. At alam niyo ba mga kababayan, according ho sa report, na ang ginagasta ho na Senado is 25 million pesos per day. Isipin nyo yan, 25 million pesos per day ho ang ginagasta ng Senado. Tapos wala lang mangyari, di ba? Absent yung majority, walang nangyaring quorum, walang pinagdedebatihan at walang pinagdiskasan na mga posibleng gagawin nila na bills. So sayang ho ang bayad natin sa kanila kasi hindi nagtrabaho yung majority. Kaya nga 'di ba, meron akong post doon sa ating Facebook account na petition. Merong link doon na ito ay panawagan na dapat nang mag-resign itong sa Cayetano. Dapat na talagang mag-resign itong sa Cayetano kasi nga gunggong yan eh. 'Di ba, mahilig mag-live selling at saka kapag siya ay didepensa, kapag meron siyang ibabalita at saka ayaw niyang pumasok doon sa plenaryo, mag-live selling na lang. Live selling. 'Di ba? Mahilig talaga mag-live selling or much better no na mag-resign na lang itong si Cayetano at saka siya na lang dito ay mag-full-time vlogger. Kasi nga vlogger eh. Parang si Aimee lang vlogger din. Ito talaga si Cayetano na pasaway talaga eh. Talagang sinisira niya dito yung Senado. At tingnan niyo ho, yung mismong professor, 'di ba? Yung mga legal expert, yung mga political analyst, nakikita nila itong ginagawa ni Cayetano, talagang sinisira niya dito yung institusyon. Sinisira niya dito yung Senado. At sirang-sira na ang Senado dahil kay Cayetano. So ang taong bayan, ang mamamayan, ang mga netizen na nanawagan ngayon na dapat nang mag-resign itong si Cayetano. Diba? So before tayo magpatuloy sa mga balitaan natin, atin munang i-announce kung sino yung nanalo sa ating pa-contest or paayuda na comment na may pinakamaraming likes or heart. Okay? So, ang nanalo today sa ating pa-contest ay comment galing kay Joy Manipes. Ang kanyang comment, mga kababayan, ay meron hong 38 lahat na mga likes. Okay? So, congratulations kay Joy Manipes. So, ang kanyang comment, ang sabi niya, sa kaguluhan po sa Senado, dapat po sigurong i-abolish na yan dahil nakakahiya lang sila sa ibang bansa. Which I agree.
ang daming hong nanawagan, mga kababayan, na dapat nang i-abolish or much better na i-abolish na lang itong Senado. Kasi kung isipin nyo ho, 25 million pesos ho ang ginagasto ng Senado. Siyempre, para sa utility, para sa kuryente, sa mga iba pang mga technical mga issues nila dyan, ang kanilang sweldo doon sa kanilang mga staff at marami pang iba. So all in all daw, 25 million pesos ang ginagasto ng Senado. Tas sayang lang no, sayang ang pera ng bayan. So I agree sa kanyang comment na dapat na lang i-abolish na ang Senado. So again, congratulations kay Ma'am Joy Menepes. So Ma'am Joy, please message me doon sa ating Facebook account para maklaim mo ang inyong premyo. Okay? Ang premyo natin is 250 pesos through GCash. Okay? So mga kababayan ko, uunahin muna natin na pag-uusapan. Naalala niyo ba yung kumalat na balita? That is week ago yata yun. Natungkol dito sa TRO daw ni Bato de la Rosa, naglabas na daw ng TRO yung Supreme Court. 'Di ba? Ang post pa nga ng mga trolls, ang post pa nga ng mga vlogger nila na just in, breaking news. TRO in the Supreme Court naglabas na ng TRO para kay Bato de la Rosa. Tas congratulations ba Bato de la Rosa? Hindi na daw ito huhulihin. Tas kanilang tinitira itong si Matibag. 'Di ba? At meron ding vlogger ang nagpakalat niyan. Sino Sir Ivan? Dito nag-viral. Dito sa nagangalan na vlogger na Sentido Comon. 'Di ba? Yung vlogger na yan, Sentido Comon. Tapos hindi ba niya naisip, I am sure na yung post nung kanyang mga kalyado na mga trolls, nakita niya. Tapos nung nakita niya yung boss na yon, pag-aakala niya na yun ay totoo, gin-vlog niya kaagad, ibanalita niya kaagad. So ngayon, isa ito sa iniimbestigahan. Isa siya dito sa kakasuhan. Di ba? Sabi ba dito, congrats Senator Bato de la Rosa, now with TRO from Supreme Court. Tapos ipakita ko muna sa inyo ang kanyang vlog, mga kababayan, para meron tayong idea. For more details, let's watch this. Guys, celebration mode tayo. Oh, nakuha niyo na bang balita? Senator Bato de la Rosa has been given a TRO para hindi siya mahuli ng mga kidnapper sa ating bansa. So, kalimutan na natin yung ICC warrant of arrest na yan kasi meron ng restraining order mula sa Supreme Court para kay Bato de la Rosa. Huwag niyo na siyang huliin, may kalayaan siya. Unang-una, hindi siya kriminal sa ating bansa. Number 2, ang warrant of arrest na yan ay hindi mula sa ating court system, kaya wala siyang visa sa atin. All along, alam na natin yan eh. Matigas na yung ulo itong matibag na to eh. So guys, congratulations Senator Bato, and thank you so much. Nangingibabaw ang hustisya, kapayapaan at kasarinlan, freedom sa ating bansa. Guys, to celebrate, join me. Meron tayong chips dito o french fries. Ayan. Sarap-sarap ng ating celebration para kay Senator Bato. Guys, meron din tayong Okay, so dyan na lang yan. Tingnan nyo, very confident pa. Very confident pa niyang ibinalita na meron na daw TRO ito si Bato de la Rosa kasi naglabas na daw yung Supreme Court. Diba? Gunggong talaga eh. Actually, meron na forward niyan sa akin. That is week ago, mga kababayan. Natanong siya sa akin kung yan ba ay totoo. So, agad-agad na sinabi ko, ma'am, wala pong balita na ganyan. So, ang kanyang finoward sa akin, i-finoward ko kaagad doon sa PCO. So, yan ho ay inimbestigahan na. Because I am sure na yan ho ay fake news, mga kababayan. Yan ho ay malaking fake news. Unang-una, itong kanilang mga trolls, nakita ba ng mga trolls na to, ng mga DDS, na yan ay ibinalita ng mga kilalang DDS vlogger? Diba? Kahit isa ho na kilalang DDS vlogger na sikat-sikat, diba walang nagbalita niyan? Ibig sabihin, yung ibang mga DDS vlogger, alam nila na yan ho ay fake news. And second, mga DDS, kung talagang meron ng TRO, ito si Bato de la Rosa, bakit hanggang ngayon siya pa rin ay nagtatago? Diba? Sana yan ang inyong ipinasok sa inyong kokote. Bakit nagtatago pa rin ito si Bato de la Rosa hanggang ngayon? Diba sabi nyo, breaking news, just in, meron ng TRO, inilabas ang Supreme Court para kay Bato de la Rosa. Diba? Lumutang na sana si Bato de la Rosa. Pero bakit hanggang ngayon nagtatago pa rin? So ngayon, dahil ipinoward natin ang mga screenshots, mga video na magunggong na yan doon sa PCO, yan ay
inimbestigahan na at sila ay kakasuhan. Mga kababayan, for more details, let's watch this. Pinaiimbestigahan ng Presidential Communications Office sa Justice Department ang ilang social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kasong Senador Ronald De La Rosa. Iginiit din ng palasyo na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Inendorso na ng Malacanang sa Department of Justice ang 4 na Facebook account na nagpakalat ng fake news sa umano'y pagpigil ng Korte Suprema sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Pinasusuri ng Presidential Communications Office sa DOJ ang mga account na Kachismes, Buok Privis, Krista De Mora at Lenny Kears o Lini Quirong para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa investigasyon kasi ng PCO Anti-Fake News Desk, walang katotohanan ang kumalat na mga post na nagsabing opisyal nang pinigil ng Korte Suprema ang pag-aresto o pagsuko kay De La Rosa sa International Criminal Court. Paglilinaw ng PCO, tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ginamit pa umano ng mga nasabing account ang mga litanyang Just In, Breaking News at Landmark Ruling upang magmukhang lehitimo ang ulat. Babala ng PCO, papanagutin ang mga nagkakalat ng fake news na posibleng maharap sa paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Pinabulaanan ng Malacanang ang alegasyon na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada na naharap sa kasong pandarambong kaugnay sa manumalyang flood control project. Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala sa mandato ng presidente na mag-issue ng arrest warrant. Ang Office of the Ombudsman anya ang nakatutok sa paghabol sa mga nakakaladkad sa flood control scam na isang independent constitutional body. Paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito. Pinalagan din ng Malacanang ang alegasyon na pinalilipat umano si Estrada sa minorya kapalit ng pag-uurong ng kaso. Giit ng Malacanang, hindi ito politically motivated. Nakaraang taon pa anya lumitaw ang pangalan ni Estrada sa investigasyon ng Kongreso at Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam. Wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo. Sabi ng palasyo, magandang ginawa na Estrada na hindi na nagpahirap pa sa mga law enforcer at haharapin ng maayos ang kaso. Bumuelta din ang Malacanang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila naghahanap ng mga nagawa ng administrasyon na naramdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Castro ang mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, eGov.ph, zero balance billing sa DOH, at ilang flagship projects gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng mga dalian chains na hindi umano umandar ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon. So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Payo ng palasyo kay Duterte. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. Oh, di ba? Suplak ang kanilang mga fake news. At tama lang talaga na sila ay sasagutin lagi ni Yusek Claire Castro. Alam nyo, talagang tinik no sa lalamunan ng mga DDS itong si Yusek Claire. Kasi nga marunong siya at magaling talagang bumanat at saka sumuplak sa mga fake news ng mga Duterte. Ang main character dito ng mga fake news peddlers at pinagkukunan ng mga fake news ng mga trolls nila at ng mga DDS vlogger, di ba? Ito si Sara Duterte, itong si Pulong, itong si Basti, si Amy Marcos,
Tapos, yung mga vlogger nila na mga sikat-sikat, yun ang mga fake news peddlers at doon nila yan kinukuha. So, dapat na talaga sila ay siseryosohin dito. Dapat kakasuhan ang mga gonggong na yan kasi nga sumusubra talaga eh. So, anyways mga kababayan ko, tayo. Dito tayo sa balita tungkol kay Congressman Kiko Meow Meow Barsaga. Kasi nga itong si Meow Meow, ang iring neto, naging pusang gala na lang, mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi finally, siya na ho dito ay pinatalsik, tinanggal na sa kamara. At saka isa dito sa nag-complain, mga kababayan, at talagang nanguna dito na nag-complain, mismong malapit na kaibigan ng kanyang tatay. Yun ho ang nag-file ng complaint doon. Talagang nangusog, mga kababayan. Sa Bisaya pa, nangusog. Siya dito yung nanguna dito sa pag-file ng complaint kasi galit na galit siya dahil itong si Representative Jose Alvarez, siya kasi ay parang pinagmumura ni Barsaga, mga kababayan. Napapakalat na nga ng fake news, nagmura pa or pinagmumura yung mga congressman. So galit na galit. So ngayon, finally, tanggal na sa kamara itong si Barsaga. So magiging full-time na lang siya dito na isang player, mga kababayan, or isang gamer ng PC. 'Di ba? Sabi niya na lagi siyang naglalaro ng PC, ng games. At as magiging full-time na lang siya dito na ralista. Maging full-time na vlogger ng mga DDS. 'Di ba? So ipakita ko muna sa inyo itong banat ng kaibigan ng kanyang papa. For more details, let's watch this. Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Good evening, Madam Speaker. Distinguished colleagues, mga kaibigan. I rise today para po suportahan yung findings ng Ethics Committee na tuluyan ng paalisin yan si Meow Meow dito sa Kamara. Bakit po? Habang inuusisa natin yung nangyari sa dalawang outages sa Luzon. Pinatawag natin yung NGPC, Department of Energy, and para kung anong pwede natin gawin upang mapagbuti ang serbisyo ng NGPC. Ito si Kiko Barsaga, nag-post sa isang post niya noong May 15. Minumura lahat ng congressmen, mga congressmen. Pero hindi po congressman, Madam Speaker. Pusang ina. Hindi pa nakontento sa flood control, ninanakaw pa yung ating kuryente, kaya mahal ang kuryente. Itong administrasyong ito, ang ulo ng pananakaw ng kuryente. Nandito po yan sa cellphone ko, hindi ko lang may flash dyan. So, yung ganyang klaseng, gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O, ayun. Kita mo? So, dapat kung maaari, maraming nagdedepensa sa kanya, hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleagues sa NPC, ay sang-ayon po na patalsikin na yan at masakit ko mang sabihin, kaibigan kong matalig na kaibigan kong tatay. Kasama ko sa Natres, habang wala siya, ako nagpipreside sa Natres. Nung linapitan ako niyan, minsan, binigyan ko ng kunting payo. Ngunit, mahirap talaga payuan ang animal. Hayop eh. Pusa. Paano payuan yung pusa? And kayong lahat dito, tinatawag na pusang ina. Ano kung gusto niyo, nasa cellphone ko yan. Oh, May 15. Post ni pusang inang Barsaga. So, wala akong magawa. I have to endorse. Dalawang GCA po sa kongresong ito nag-i-endorso na i-expel na yan. GCA ako, GCA din yan si Abalos. So, pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin.
Kung ganyan man lang ang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na. At kung gusto mo, may galit ka sa akin, may galit ka kay Chair Abalos, sabihin mo lang sa amin, anytime. Di ba? Para at least, huwag na tayo dito maggirian. Pero huwag mong palabasin na lahat ng congressman, linagyan mo pa ng buhaya yung post mo. Oh, di ba? Bote nga. Tanggal na sa kamara. Kasi nga, he deserve it, mga kababayan. Talagang deserve yan ni Meow Meow. Kasi nga, bastos ang gunggong na yan eh. Tapos siya ho dito yung laging napapakalat ng fake news. Not just that, meron ditong napaka-worst na post na fake news ni Barsaga. Yung tungkol sa putukan doon sa Senado, mga kababayan, di ba? Grabe ang pakalat ng fake news na yon. Kasi nga, sabi niya, marami na daw natigi dahil daw sa putukan doon. Tapos meron pa siya sinabi, I remember, na lumusob daw yung NBI doon sa Senado para daw titigiin yung mga senador. Meron siyang post na ganyan. So ngayon, ang NBI umaksyon din. Tanggal na nga sa kamara itong si Meow Meow. Tatatarin din ito ng kaso ng taga-NBI. For more details, let's watch this. Nagsampa ng ethics complaint ang NBI laban kay Congressman Kiko Barsaga kaugnay ng umano'y misleading post online patungkol sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Personal na naghain ng ethics complaint sa Batasang Pambansa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Kaugnay ito ng umano'y misleading online posts ng kongresista hinggil sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Batay sa mga ipinost ni Barzaga sa Facebook na ngayoy burado na, inakusahan nito ang NBI ng umano'y assassination sa ilang mga senador noong gabi ng shooting incident. You are a congressman, you should behave properly. Alam mo yung batas, if you accuse something dun sa mga tao, there is a proper way and a proper forum to make accusation. Pero yung ganito, to encourage people and to seek the attention of the people para magalit dun sa mga ahensya ng gobyerno, tingin ko hindi naman pagiging balat sibuyas yun, kundi yun ay pagproteksyon mo rin sa institusyon na nagpo-promote ng law and order. Hindi na bago ang mga reklamong inihahain kay Barsaga. Sa katunayan, nitong Abril lamang ay nakatanggap ng arrest warrant ang kongresista hinggil sa 8 counts of cyber libel kung saan siya ay nagpiyansa. Sinuspinde rin siya ng 2 buwan sa Kongreso matapos maharap sa multiple ethics complaint kaugnay ng indecent at incendiary social media posts. Bukod din sa inihaing reklamo ng NBI sa House Committee on Ethics, pinag-aaralan din ng ahensya maging ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Barsaga na nakapaloob sa Article 154 ng Revised Penal Code o ang unlawful use of means of publication. Well, we already filed this. There's also a prayer dun sa aming complaint na proper criminal action can be undertaken also by the House Committee on Ethics. But just the same, we are reviewing other charges and preparing the necessary charges. Nang tanungin naman kung dapat magpatupad ng mas matinding parusa kay Barsaga kabilang ang pagkakatanggal sa Kamara, diretsa ang naging sagot ni Matibag. Well, personally, yes. Bakit po, sir? Well, his behavior says so. It's not the proper behavior of the congressman to, habang mayroong ganong kaguluhan, mag-live ka pa at sabihin mo that there's an assassination attempt to some of the senators. Samantala, naniniwala ang NBI na ang ginawa ni Barsaga ay hindi lang usapin ng freedom of expression, kundi posibleng magkaroon din ng legal implications kung mapatunayang ito ay misinformation at posibleng mag-ugat ng paninirang puri o pagkakagulo. Sa ngayon, nasa House Committee on Ethics ang susunod na hakbang sa iniharap na complaint ng NBI, habang nasa proseso naman ito ng evaluation sa Kamara. Ayan na nga, tatatarin siya ng kaso, ng mga kaso, mga kababayan. Buti nga sa kanya, di ba, gunggong talaga eh. Sana no, hindi lang itong si Kiko Barsaga yung tatatarin dito ng kaso. Naalala niyo ba yung gunggong na realista, yung si Park, mga kababayan? Di ba yung si Park? Grabe ang kanya mga sinasabi doon sa labas ng Senado noong nagkagulo ng time na yon. Grabe ang kanyang pinagsasabi doon. Pati din itong si Kapitan Dado. Naalala niyo ba si Kapitan Dado? Pag-akala niyo ba na si Dado ay wala na, hindi na nagbablog?
Iba na ang kanyang pangalan, mga kababayan. Hindi na Kapitan Dado, iba na ang kanyang pangalan. I forgot the name i-post ko lang dito. Yes, nagkakalat pa rin at grabe ang kanyang pang-akusa sa ating sa ating ahensya ng ating gobyerno. Lalo na kay President BBM. Meron pa siyang sinasabi na lately, mga kababayan, na kanyang hinikayat yung ibang mga kakilala niya daw na mga armado na umatake na doon sa Malacanang. Di ba? Siya ay nag-aaklas, siya ay nang inganyo dito ng pag-aaklas, tas dapat daw armado. Gunggong talaga eh. Pag-akala ko nga nawala na itong si Kapitan Dado, nagpalit lang pala ng pangalan. So dapat din itong titingnan ulit ng NBI, mga kababayan, itong si Dado. Well actually, di ba meron na siyang kaso noon? Kumusta na kaya yung kaso noon ni Dado? Biglang nawala talaga eh. Pero nung time na itong si Dado ay kinasuhan, hindi pa itong si Matibag. 'Di ba? So ating i-follow up si Matibag. Siyempre naka-file naman yan eh. Nandiyan naman ang kanyang file eh, 'di ba? Yung case diyan ni Dado diyan sa NBI. Nandiyan naman yan eh. So sana i-check naman nila ulit. Kasi nga nakakalat na naman itong si Dado. At saka mga kababayan ko, we will encourage you, kapag meron kayong nakita na sa tingin ninyo ito ay fake news, i-forward nyo kay Sir Ivan. Tas atin kaagad niyang i-forward doon sa taga-PCO. Okay ba? So don't forget, kapag may makita kayo ng mga fake news, i-forward nyo kay Sir Ivan. I-send nyo sa aking messenger, sa Facebook Messenger. Tas atin niyang i-forward kaagad doon sa NBI at saka sa PCO. Okay? Dapat sasampulan ng mga fake news police na yan kasi nga sila dito ang totoong nagpapagulo sa ating bansa. Walang iba, ang totoong nagpapagulo sa ating bansa, ang mga DDS fake news peddlers. Okay, so mga DDS, para alam nyo din yung lakad ni President BBM, ipapakita ko sa inyo ang kanyang nilakad kahapon. Para alam nyo yung mga bagong programa at saka yung mga bagong proyekto. For more details, let's watch this. Bayan para matiyak ang isang ligtas at kaaya-ayang lugar para mag-aral, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brigada Eskwela sa Navotas City. Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan, nakiisa sa pagpipinta at inobserbahan ang tarabasa at storytelling session sa Kapitbahayan Elementary School. Isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong bansa hanggang sa June 5 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Taon-taon nang nakikibahagi sa Brigada Eskwela si Mirasol. Paraan niya ito para matiyak na malinis at ligtas ang papasukang classroom ng kanyang anak na grade 2 na sa pasukan. Sobrang mahalaga, sir, kasi para iwas na din sakit yan. Lalo na dito, pag tag-ulan, maraming mga stagnant water, kailangan na malinis para iwas dengue. Yan din ang gustong masiguro ng pamahalaan. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Navotas City. Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan sa Kapitbahayan Elementary School na pinakamalaking eskwelahan sa SDO Navotas na may 4,292 na estudyanteng inaasahan sa Lunes. Ang Pangulo nakiisa pa sa pagpipintura ng isang silid-aralan kasama ang volunteers. Nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay na hanggat kaya bigay ng pamahalaan binibigay natin. Sinilip din niya ang mga CCTV sa eskwelahan na makakatulong na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. I think dito sa eskwelahan na ito, they have 16 cameras. 16 cameras para bantayan, tatiyakin na yung mga bata ay ligtas at safe sila at kung merong mangyari, alam kagad ng mga teacher, alam kagad ng mga administrator. Mainam na puno na may malalaki. Nagkaroon din siya ng reading session kasama naman ang grade 1 students na bahagi ng Tara Basa program ng DSWD. Punto ng Pangulo, dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabasa bilang pundasyon ng pagkatuto. Pero bukod sa pag-iinspeksyon, malinaw ang direktiba ng Pangulo sa DepEd, ang matiyak na magiging maayos ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela ng klase.
para naman hindi nabibitin yung mga bata. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Tiwala naman si DepEd Secretary Sonny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng 3-term academic calendar ngayong school year 2026 to 2027. Binigyang diin ng kalihim na magiging daan ng hakbang na ito para maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung teacher mas may oras siya maghanda, may oras siya mag-train. Tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral. Bukod sa mga magulang, kabilang sa mga nakibahagi sa Brigada Eskwela ang tupad beneficiary na kinuha ng pamahalaan para tumulong sa paghahanda ng mga eskwelahan. Binigyan kami ng ganoon tupad para makatulong din sa amin. Malaking bagay na rin yun dahil parang araw lang din bayad sa amin. Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pumuposisyon ng Pilipinas bilang nangungunang destinasyon para sa mga gustong mamumuhunan. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Handa ang Pilipinas sa pagdating ng mga negosyanteng nais mamuhunan sa bansa. Ito ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Vietnamese President To Lam, kanyang delegasyon at mga business leader sa idinaos na business forum sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. Ibinida ng Pangulo ang mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para makaakit ng mga investor. Among these is the Create More Act, which grants incentives to qualified projects. Through the amended Foreign Investments Act, we have lowered capital requirements for qualified startups and investment activities. We have implemented the amended Retail Trade Liberalization Act of 2000, reducing the minimum paid-up capital requirement for foreign retail enterprises. Ipinagdiriwang ng Vietnam at Pilipinas ang 50 taong diplomatikong relasyon ngayong taon. Itinaas na sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Kaya ayon sa Pangulo, mahalaga na mapatatag pa ang pagtutulungan pagdating sa supply chain. The Philippines seeks to maximize the value of its vast green metal resources and its operating nickel mines to support electrical vehicle production, battery manufacturing, and digital infrastructure supply chains. We are likewise strengthening our shipbuilding industry and defense-related manufacturing capabilities, reinforcing our commitment to maritime security, regional stability, and sustainable industrial growth. Nakaraang taon, umabot sa $7.17 billion ang kalakalan ng Pilipinas at Vietnam. Ang Vietnam, ang ika-11 pinakamalaking trading partner ng bansa. Naging malaki rin ang ambag ng Pilipinas sa teknolohiya ng Vietnam sa pamamagitan ng pagluluwas ng electronic components, habang nagpapatuloy naman ang Vietnam sa pagsusupply ng dekalidad na bigas at iba pang mahalagang produkto sa Pilipinas. Kapwa nangako ang dalawang bansa na itutulak pa ang pagpapabuti sa mga maliliit na negosyo, digital innovation at pagpapatatag ng supply ng mga produkto sa rehiyon. Okay, so before tayo magpapatuloy sa ating talakayan, syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki. Yung unang nag-comment dyan sa ating comment section. So nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Abby Smith, Saida Taha from Riyadh, Saudi Arabia, Leonardo Siliero, kasama din natin si Aileen Drinon, Esing Mariano, Texi Velia, hi to ME. I-shoutout natin si Sam the Expert from Riyadh, Saudi Arabia, Estrella Ramos, Bibian de Vera, Nestor Patian from Norway, kasama din natin si Elmer Deson, Connie Asuncion, Raycelia Manatad, nandyan din si Elmira Yulbrecht, Bini Rad from Washington DC, USA. Hi to Marie Usta, Caroline Nangsen Wogan, Ninita Umali, and hi to Elizabeth Habihan.
Okay, so mga kababayan ko, dito na tayo kay Cayetano. Kasi nga si Cayetano, mga kababayan, talagang karapat-dapat ho dito siyang mag-resign. Maraming tao na ho, majority ng mga Pilipino, na nawagan ngayon na dapat mag-resign itong si Cayetano. Diba? Pati din yung minority. Kasi yung minority, nainis dito kay Cayetano. Bakit hindi ito pumasok, sumipot doon sa plenaryo, isamantalang siya ho dito, diba yung Senate President? So ibig sabihin, meron siyang nilabag na rules. Okay? So, ipapakita ko sa inyo ang balita tungkol kay Cayetano at saka sa nangyari kahapon. For more details, let's watch this. No-show naman sa sesyon ang mayorya. Ayon sa informants ng Billionario News Channel, utos daw ito mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya naman pinagbibitiw na siya sa pwesto ng minorya. Corina, kawalan ng respeto sa institusyon at sa taong bayan at abandonment of responsibility na raw ang ginagawa ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya humantong na ang panawagan ng Senate minority na bumaba na siya sa pwesto. Nilabag daw ni SP Alan ang Senate rules at hindi man lang kinonsulta ang mga miyembro nito kaugnay ng postponement ng sesyon. Patunay daw ang mga yan para sa Senate minority na hindi na raw kayang gampanan pa ni SP Alan ang tungkulin bilang leader ng Senado. Pinahamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise duwag ka. Impunity ito, sunod-sunod ang paglabag mula noong May 11, mula noong pagpupuo ng mga komite, mula noong kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, pinapaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, pinapaliwala ang ating rules. Hindi. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Umaapela rin ang minorya sa majority members na pumasok na bukas, lalo na kung mahal pa raw nila ang Senado bilang institusyon. Corina, day 2 na ito ng hindi pagsipot ng Senate majority dahil ayon sa informant ng BNC, kahapon pa raw ay ayaw na pala ni SP Alan na sumipot ang mayorya sa Senate session. Sinabihan umano ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate Majority Bloc na huwag dumalo sa Senate session kahapon. Ayon yan sa dalawang informant ng Billionario News Channel. Sa isang message, sinabi raw sa isang senador na per SP, all majority senators shouldn't attend session this afternoon. Sinubukan ng BNC humingi ng panig ni SP Cayetano kaugnay nito, pero wala pa siyang pahayag sa ngayon. Pasado alas 7 na kagabi pero no-show ang Senate majority sa sesyon kaya't walang naideklarang quorum, samantalang kumpleto naman ang 11-member Senate Minority Bloc. Kasunod yan ng pag-aresto at pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa PNP-CIDG matapos ang warrant ng Sandigan Bayan sa isa na namang kasong plunder. Spotted pa sina SP Alan na sinamahan si Estrada. Naroon din sina Senador Amy Marcos, Rodante Marcoleta at Camille Villar. Sa kabila ng pagiging no-show sa sesyon, hinamon ni SP Alan sa isang Facebook post ang Senate minority na makiisa raw sa paninindigan sa independence ng Senado. Hindi naman pabor dito ang minority members. Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pagbuboykot sa kanila? So, kami magtrabaho lang. Siguro sila ay nila magtrabaho. Then it's up to them. So, in-hostage na kami. Tapos, pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi. Definitely may violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority.
Sabi naman ni Marcoleta, tila pagmamaliit daw ang naramdaman niya kahapon nang dumating ang PNP-CIDG para arestuhin si Estrada. Hindi raw nakiisa sa pagprotesta ang Senate minority nang mamataang may mainit na palitan ng salita sa pagitan ni na SP Alan at DILG Secretary John Vic Remulla. We're just asking you to walk out. Let's walk. See, let's walk. Let's walk. You arrest him here. It's a. You can arrest her right now. Sir, you can. Sir, I'm mistakenly asking you. Sir, this is the last person you have in custody. No, I did not. That's not for me. Buwelta ni Senator Ping Lacson, malaki raw dapat ang pasasalamat na hindi binigwasan ni Remulla si Cayetano dahil sa inasal umano ng SP. Hindi rin daw sagot ang dereliction of duty sa mga nangyayari ngayon sa Senado dahil para itong pang-hostage sa legislative work. So allow me. Corina, pinasinungalingan din agad ng Senate minority na walang katotohanan yung mga hinaharang daw na investigasyon o kung anumang committee chairmanship, kaya nga dapat daw isalang ang lahat ng debate sa Senate plenary. Yan ay matapos iakusa nga ni Senate President Alan Peter Cayetano na kaya hindi raw sila sumipot sa Senate session ay isang factor ang pagtuloy o nakaambang pagtuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat ay sa June 4 kung saan inaasahang magre-resume ang flood control scandal investigation sa Senado. At sinabi rin ng minorya na hindi raw totoong kinausap nila itong si Senator Jinggoy Estrada na iwan ang majority kapalit ng pagbabasura ng kanyang kasong plunder na una nang inilantad ng senador bago siya sumuko sa mga otoridad kahapon. Last day na ng sesyon bukas bago ang Senate adjournment ng Kongreso. Corina. Alam nyo, nakakainis talaga no, yung mukha ni Cayetano. Sa pitikin talaga eh. O sarap kurutin. Kasi mama, kurutin natin. Tama ho ang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na magpapasalamat na lang o magpasalamat na lang itong si Cayetano na hindi siya binigwasan ni John Vic Remulla. Kasi nga nakita natin, di ba? Uminit na yung ulo ni John Vic doon. Kasi daldal ng daldal talaga eh. Ito si St. Peter Cayetano, no? Daldal ng daldal, hindi niya pinapasalita itong si John Vic. So galit na yon. Lumakas yung boses, ibuti na lang hindi ginanon, di ba? Pinitikan or binigwasan. Sana binigwasan yon, mga kababayan. Viral na viral yon. Di ba? So, tama ang sinabi ni Lacson. Kanyang sinuplak ang sinabi ni Marcoleta. So, dapat magpasalamat na lang si Marcoleta na hindi binigwasan ni John Vic yung si Cayetano. So, mga kababayan ko, ang sabi, ang banat ni Senator Raffy Tulfo doon kay Cayetano na duwag. So ipakita ko rin sa inyo ang banat ni Erwin Tulfo. For more details, let's watch this. Pwede siguro, pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun, baka tatalbog lang mo yung palakol. And that's just my opinion ho. Hindi naman ako kabastusan, sorry po, pardon my French ho. Pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na ho ng mukha niya, ayaw niya mag-attend 2 days na. Ang nagsasuffer po yung taong bayan. That is the problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya dahil vlogger na po yata si Senator Cayetano. SP Cayetano, parang awa mo na, pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamahan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinadiya, ipakita po natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo, wala po tayong ikang tinatago, hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili, para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao. Now, we're here to work for the entire nation. Kahit na po ikaw ay Duterte supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuportahan, magtrabaho po tayo, gumawa tayo ng mga panukalang batas, let us pass laws for the good of everyone. Tungkol naman dun sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, tuloy na tuloy ang pagdinig nila kahit wala pang minority representation. Pero pwede raw dumalo ang minority bloc doon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Wala po kaming pakialam doon, hindi gusto niya. Sige po, hindi po namin haharangin. Kung gusto nila magkaroon ng committee hearing po, subcommittee, yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin na
bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung committee. Hindi po nakikreate po yung mother committee. Well, na-create na nga si Senadora Pia Cayetano nga po. Dapat po siya po, dadalhin po sa floor yun para aprubahan po ng lahat na magagawa tayo ng subcommittee. Ganun po yun ang proseso. Hindi po yung rekta na lang. Pero okay pa rin po yun sa amin. Napag-usapan namin sa minority. Sige po, mag-subcommittee po kayo. Kung mag-iimbita kayo, sasama ho kami. Kung may invitation po kami. Wala pa naman ho kami natatanggap na invitation na pwede po kami mag-attend sa Thursday ng subcommittee hearing po ng Blue Ribbon. So pwede pala yun, na hindi sila attend ng session, pero sa committee hearings, pwede sila umattend. Hindi ko nga maintindihan. Parang Julius, kanina ko pa hinahanap sa rules dito. Napudpud na yung daliri ko kahahanap ng pahina kung saan doon na hindi pwedeng sa session, okay lang hindi sa session, pero pag committee hearing po pwede. Hindi ko maintindihan talaga parang Julius. Talagang kanina ko pa hinahanap, wala akong makita. At inutusan ko na rin po yung aking mga abogado, pati yung communication staff ko, wala ko kami makita parang Julius. Sige, abangan na lang namin ng mga developments yan. Maraming salamat, Senator Erwin Tulfo. Okay, so regarding sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, kasi patuloy daw silang, tuloy na daw na sila ay mag-hearing bukas, mga kababayan, that is July 4, na mag-hearing itong si Marcoleta. Pero ang 18 Marites, yung 18 Marines, at saka itong kanilang abogado na si Baligod, withdraw yung invitation. Withdraw mismo ni Pia Cayetano. Ang ibig sabihin nito, hindi sila makakadalo. Hindi natin alam kung ano yung rason, mga kababayan, kasi hindi nag-explain si Pia Cayetano kung bakit withdraw niya ang kanyang invitation doon sa 18 Marites at saka ni Baligod. Merong ebidensya yan, di ba? Kinancel. Siguro hindi pa tapos ang script. Di ba? Or siguro nakita ni Pia Cayetano na hindi credible yung 18 Marites at saka itong si Baligod. Nakita siguro ni Cayetano na sinungaling itong mga gonggong nito. Kaya hindi niya muna inimbitahan or withdraw niya muna ang kanyang ginawang invitation doon sa grupo na yon para mabuo ang kanilang bagong script. Diba? So, anyways mga kababayan ko, tama ang sinabi ni Erwin Tulfo. Diba? Sinabi ni Rafi na duwag itong si Cayetano. Dito naman kay Erwin Tulfo, sabi niya, ang kapal ng mukha ni Cayetano. O, di ba? Sampal talaga yan. Ang kapal talaga ng mukha ni Cayetano kasi hindi siya nagtatrabaho. Sayang na sayang ho. Kasi ang Senado, totoo sinabi ni Erwin, na ang Senado ay para sa mamamayan. Hindi para sa isang tao lang. Hindi para sa mga Duterte lang. Hindi sa mga Duterte supporter lang. Di ba? Para ho yan sa mamamayan. So tama lang na sila ibinoto para magtrabaho dyan. Pero itong si Cayetano, ang daming palusot, tas kagabi nag-live selling na naman, di ba? So dapat ang bagay dito kay Cayetano, mag full-time vlogger na lang siya, di ba? And also, itong si Cayetano, mga kababayan, sinagot rin yan. Sinagot rin yan ni Yussi Claire Castro. For more details, let's watch this. Sinestyohan ng Malacanang kung ano ba talagang nais iparating ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pahayag niyang hinahamon ang kalayaan ng Senado. Buelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, paano magkakaroon ng kooperasyon sa gobyerno kung meron naghahari-harian at nakakaangat sa batas? Ang bangayan at pakikipagmatigasan na yan sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, hindi na raw dapat nangyari ayon sa Malacanang. So, hindi po nga kailangan na sila ay humadlang, mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon. Kagabi, imbes na sumuko ayon sa Malacanang, kinailangang arestuhin si Estrada na tila gwinadya ni Senate President Alan Peter Cayetano at iginiit na hindi dapat ipatupad ang warrant of arrest sa loob ng Senado. Kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin. Nanindigan ng Malacanang na hindi nakialam at hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado. Wala rin itong kamay sa ombudsman na nag-iimbestiga at humahabol sa mga nasa likod ng manumayang proyekto kontra baha. Kaya tanong ng Malacanang, ano ba ang pinapalabas si Cayetano na nahamon ngayon ng independence o kalayaan ng Senado?
Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas. Kung patuloy ang nangyayaring gulo sa Senado, tingin ng palasyo, Mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Yan ang hindi naisip ng mga DDS senator na dahil sa kanilang ginagawang kalokohan, katarantaduhan dyan sa loob ng Senado, marami ho dito maapektuhan. Diba? Maraming maapektuhan. Hindi lang yung trabaho nila dyan sa loob ng Senado, pati din yung ekonomiya. So, totoo ang sinasabi. Talagang agree ako doon sa sinabi ni Yuse Claire Castro, mga kababayan. Diba? So, tingnan nyo, magaling talaga nung sumagot si Yuse Claire. And also, pag-usapan din natin itong si Baba Lina. Baka sa Ivan, ito ay tungkol kay Jinggoy Estrada. Kasi nga, nung time, nang karoon dito ng investigation sa flood control scam, diba lagi niyang pinipitik yung Malacanang, pinipitik niya yung mga mababatas natin. Bakit daw wala pang nakakasuhan? Bakit daw ang tagal? Tinitira niya yung NBI, tinitira niya yung Ombudsman, diba? Yung ICI, tinitira niya. Bakit daw wala pang nakukulong? Bakit daw ang tagal-tagal? So ngayon, nang ito si Jinggoy ay nakulong na, nakasuhan at nakulong, siya ay nagtataka. Bakit daw ikukulong si Jinggoy? Hindi niya daw maintindihan, mga kababayan. O, di ba? Nakakatawa talaga eh. Alam nyo, kinontra ni Amy Marcos ang kanyang unang sinabi. Lagi niyang binabanatan yung mga ahensya natin. Ngayon, meron ng resulta sa pag-iimbestiga, nakasuhan si Jinggoy at nakulong na. Tapos hindi niya maintindihan kasi kalyado niya. Diba? Itong si Baba talaga, pasawa ito eh. Sarap pitikin ng Baba, no? So anyways, kasama din natin, nandyan si Shirley Risman from Ohio, USA. Nandyan din si Tess Faraon, Phil Macabato, Abing Sulet, hi to RGA Ertaxa, at saka hi daw sa kanyang sister na nandyan sa Hong Kong. I-shoutout natin si Apolonio Nusido, Ashin, Evelyn Garcia, Tony De Los Reyes, hi to Lepeste Unstoppable, hi to Thomas, Charito Seriano. Kasama din natin si Gloria Marquez, Ebmar Salvacion, Maria Milesiplon. Nandyan din si Seferino Batalla, Corazon Tuang from Canada, Joji Crisostomo, and hi to Welly Galinato. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo ang interview na to. For more details, let's watch this. NBI Director Attorney Melvin Matibag upang talakayin ang mga pinakabagong mga kaganapan. Kasi kayo po ang kayo po ang nakakaalam ng hindi namin alam. Those who know knows. Yun na nga eh. You are on a need-to-know basis. So Good morning, sir. Good morning po. Good morning, Ma'am Corina. Good morning, Willard. Hindi po tayo nagtatago, naghahanap tayo na nagtatago. Tama po sabi ni Sir Willard. Oo nga, nagbibiro lang ako. Hindi kasi alam mo, mula noong sagutan sila, hindi ba? That was our last. Yes, yung sagutan nila ni Ginoong Mau Aplasca, the former, or is he still the sergeant I at don't know. arms? Actually, hindi ko po Hindi alam. rin niya alam. Kasi suspendido pero nandun pa rin Ayaw siya. i-honor, Oo, ayaw nila i-honor. So, Sergeant at Arms Mau Aplasca, nagsasagutan sila noon. Kanya-kanyang bersyon. Kanya-kanyang bersyon. Pero tama po ba na ang pinaka-crucial part of the CCTV is yung maipakita na talagang there was a threat which necessitated the first shot? That's right. Ang kwento sa atin ni Ginoong Aplasca doon sa Senado ay nakarinig sila ng parang incoming doon sa was it a wall or a door? A door po yan eh. Wall A door. and door. There's a door leading from Senate to GSIS. Visayas or vice versa. It's one door lang po yun. At ayon sa kanilang CCTV, nakita nila armado at nakatutok. At ang sabi ni Ginoong Aplasca daw, sinabihan niya ng ibaba ninyo ang mga armas ninyo.
ayaw daw ibaba. Kaya siya warning siya, shot. opo. Nasaan na yun sa CCTV? Well, malinaw po yung nilabas na CCTV based on the investigation ng CIDG, and kung maalala nyo po, nagkaroon ng press conference sa Malacanang. Nandun po si Secretary John B. Cremulya, si General Nartate, si Secretary Bida, at siyempre po si Jose Claire Castro. Nilabas nila po yung CCTV, at yung CCTV may timestamp naman po eh. So mahirap pong splice kasi may oras, at yung oras po na report na nagputukan, yun din po yung eksaktong oras na na-capture ng CCTV na nagpapaputok. At nakita nga po ron ang NBI na ahente, isa lang, may barel, yung isang kasama, isa body niya na volunteer, then meron pong blue guard. Lumabas po yun doon. So sabi ko nga, from day one, yung totoo yung sinasabi ko. That's why I challenge them also to come out with the entire CCTV. Mula pa po nung May 11, yung pagdating ni Senator Bato. Kasi kung ang nakita pa lang po nating CCTV, Ma'am Corina, Sir Willard, is yun lang pong tumatakbo siya. Pero yung pumasok siya ng parking lot, bumaba siya ng kotse, papasok po ng Senate building, hindi po nila inilalabas hanggang ngayon eh. Wala pong lumalabas po na CCTV. At going back po doon sa nilabas ng Pero CIDG. paano po natin nalaman na sumakay siya sa sasakyan ni Senator Cayetano? Ang umamin po si Senate President Alan Peter Cayetano. Okay. Ang sabi ko nga po, hindi po yun yung totoong sinakyan. Puti po na grandiya yung sinakyan dahil yun po yung nakita ng ating mga ahente na nandun. Kanino po yun? Well, ayoko nga pong banggitin, pero parang sa Senate naman na it's a common knowledge already. That it is Senator... That it belongs to one of the senators, pero it's not Senator Alan Peter Cayetano. Ayun. Opo. Ayoko na magbanggit, baka ako malibelo. Malinaw naman po. Madali lang po, ilabas po nila yung CCTV, makikita naman po doon. At sila po ang may control ng CCTV. Kasi hindi ba, Willard, kung kanyang nagtatalo sila, bago ko isurrender yung CCTV, I would have my own copy of everything. Hindi ba? So kung totoo yung sinasabi ni Ginoong Mau Aplasca, bakit hindi niya ipakita yung puntong yon na kinailangan niyang mamaril? At kung confident ka sa version mo ng events, wala ka nang dapat itago. Yes. Ilabas mo na ang buong footage. Marami po kasing lapses pag tiningnan mo, kaya at yung lapses tutugma puro sa CCTV. So yung operational lapses lang po na una. Kung talagang mag-a-assault ka, dahil yun yung nakita sa video po ng mga media ron, dapat clear mo yung area from all the civilians, including the media personnel. Lahat po walang matitira. Pangalawa, dapat po, nung nagkaputukan na at sinasabi, naririnig yun naman po si Senate President na naghahanap kami ng mga bomba rito or what, hindi ka naman po bomb expert, ba't ikaw maghahanap? So after nung putukan, the next thing to do kung ikaw law enforcement at sanay ka sa ganyang sitwasyon, i-clear mo na yung buong building. Kasi baka nga maaaring merong bomba kung totoo na merong assault at maaaring babalik pa yung grupo na mag-a-assault sa'yo looking for your weak point. So, tapos walang coordination po na ginawa. At least hindi po sa akin, sa head ng security sa ng GSIS. So maraming lapses na nung lumabas po yung CCTV, makikita po natin, totoo pala yung sinasabi ni Director Matibag, talaga palang isa lang yung tao roon. At yung pagpapaputok niya, hindi po namin itinanggi yun na nagpaputok talaga yung ahente. But that it is called cover shot. Sa law enforcement, pag sinabing cover shot, hindi ka nag-i-engage, but you want to extract yourself. Gusto mong lumayo para hindi magkaroon po ng putukan. And napakaganda po nung point na sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, na yun na rin po yung punto ko noon. Bakit mo naman pagbababain ng baril at pasusukuin mo kung sino yung law enforcement? Security personnel ka. Dapat nung nagpakilalang NBI, NBI pala to, sige kami ang OSAA. You have to be the one to stand down. Tama po. Ganun po dapat na nangyari. Parang we're supposed to be on the same side kasi government di ba? Pero ito pong si Ginoong Mau Aplasca sa ngayon po ay naroon pa rin. So, sinong mag-e-enforce ng kanyang preventive suspension? Well, ako po, as a lawyer, not as an NBA director, tama po yung ginawa ni Ombudsman Boying Rimulya. Kasi ang argumento nila, ang Senate, it's a legislative body, including the House of Representatives, judiciary halimbawa, meron silang independence, they have the authority to discipline yung kanila pong personnel, yung tao po nila. But
It doesn't apply dun po sa mga ganyang pagkakataon. Kasi there is already a decided case na yung mga sheriff po ng korte, na even under the judiciary, can be disciplined by the Office of the Ombudsman. Yung power po ng Ombudsman is very broad. They cannot discipline justice po halimbawa or a senator. Pero kung meron pong crime na ganyan, pwede. Pero plenary po yung power As long as you're an employee of the government, ang ombudsman po may power to suspend. I guess yung ombudsman is all Yes, opo. powerful. Tama po. Hindi ba? Tama po. Mabalikan ko lang po yung punto ng kay sa escape ni Senador Bato de la Rosa. Paulit-ulit po ninyong sinabi sa amin dito kay Willard, tsaka sa akin, dito sa programa pong ito, Tama that po. you are standing down, you're retreating, meaning wala muna tayong gagawing pag-aresto hanggang hindi nagdedesisyon ang Korte Suprema Tama po. doon sa unang petisyon. Tama No? po. So, inyo pong, you honored that, you honored. Yung lalaking usapan po. In-honor po natin yung lalaking usapan. So, you honored that promise. That's right, po. Kasi nga naman, Willard, kung talagang desidido silang may assault pang mangyayari para lang mahuli si Senador Bato, bakit siya naka-escape? Hindi ba? Ganon ba sila kahina na hindi nila babantayan lahat ng exit points? Well, nasa paligid dapat tama no? po kasi ganito po yun. Para i-recall po natin, May 11, nandun po kami. Yun po, para arestuhin talaga si Senator Bato. On the first instance, yun po yung unang-una talaga. Tapos, they issued a resolution putting Senator Bato under protective custody of the Senate. So, nagka-stand up po kami ron. Nandun kaming mga taga-NBI. Marami po kaming nandun. About 30 plus kami na nandiyan dyan sa loob ng Senate nung May 11 po. So, nung nag-usap po kami ni SP Alan Peter Cayetano, sige, I agree, sige, we will withdraw, alis na kami rito, pero under custody ninyo. Ang exact words po niyang sinasabi nung nag-uusap kami sa loob, siyempre sabihin niya walang witness dahil mag-isa lang po ako doon, lahat silang halos the majority senators na doon, there are about 8 senators na nando doon. Ang sabi niya, hindi naman tatakas yan Pag kailangan ng korte, kailangan ninyo at talaga naman kasi ang posisyon namin, kailangan local court, ganyan, wala. At baka yan mamaya may TRO pa. Ganun po yung mga explanation. Ibibigay namin. Pero ang nangyari po, Martes, may TRO na, may nag-file na ng petition for TRO the following day, that's May 12, and the status quo ante-order. Nag-file po si Senator Bato sa Supreme Court. Doon na po nagkaroon kami, teka muna, there's already a Supreme Court. So the Department of Justice may instruction, wala mo nang arrest. Tingnan natin kasi 72 hours lang naman yung binigay ng Supreme Court to answer. So hindi po kami talaga kikilos na arestuhin siya without notice from the Supreme Court and from the Department of Justice, who is the lead agency po namin. May 13, ayan na po. So tinawagan po ako ni GM Vic Biloso para magpatulong to secure the area, protecting the premises, protecting the properties, and the employees of GSIS. Because early morning pa raw, na-notice na niya pabalik-balik. In fact, there are pictures sent to me by GM Biloso na tumatawid na doon si General Aplaska. May mga pag-uusap na sila. So, nagpadala sa akin ng letter si Vic Biloso. In fact, nag-usap po kami sa telepono. Sabi ko, GM, kahit wala nang sulat, okay na yung request mo. Mabuti na lang po, pinadala pa rin niya yung sulat sa office ko, na-receive ng 5 o'clock. Dumating kami rin sa GSIS, 6 p.m. Dumating kami, may nagbabarena na. Kasi ang instruction ni GM Biloso to reinforce yung daanan sa ground floor para hindi na madaanan. Okay. Tapos nagposte-poste na po per floor ng isang NBI agent kasamang isang volunteer ng NBI plus Blue Guard nila. So, ganun po yung pangyayari dyan. Wala po kaming intention. That's why, if you recall, sinabi ko, tinawagan nila ako, sabi ko, wala kaming, tawag sa akin yung isang senator, sabi niya, pinuputukan na kami rito, lumusob na rito sa loob ng Senado, mga hindi. Sabi ko, I'm sure na walang NBI dyan. Ano na nga po ba yung bilang ng mga paputok sa magkabilang panig? Well, 44 gunshots po yung pumutok based on the ballistics na pag-iimbestigan ng SOCO, and is reported to me by the CIDG. Doon po sa 44, 5 yung cover shots na pinaputok po ng NBI. Lahat po nanggaling sa USAA at from the Senate towards the direction of GSIS. Parang OA nga naman. Ganun po karami. Hindi pala lahat pataas.
Hindi, kaya po naging pataas ang putok noon, Ma'am Corina. Pag tinignan nyo yung kanilang vantage point, yung sa baba yun may stairs nakita po sa city. So, wall yan, pader. So, para lumusot yung bala papunta doon sa GSIS, doon talaga sa taas po papuputokin. Ngayon, ang sinasabi ngayon ni General Plasca, those are all warning shots. Sa kakahisayan po ng mundo, wala pang nagpaputok ng warning shots, ng 44 shots po na warning shots. Kahit saan po tayo magpunta. Okay, moving forward, una, saan ba nakasulat yung protective custody? Meron po bang ganun? Nag-resolution po sila, but wala pong basihan ng batas yan. Wala pong basihan ng batas yung protective custody kasi malinaw naman po yung ating batas. You are free from arrest kung ang crime mo na committed is less than 6 years yung penalty kung senator ka and Senate is in session, halimbawa. Pero kung more than 6 years po yung penalty mo, you can be arrested. Even in the Senate grounds. That's what happened yesterday. But not during the session. Out of respect nga po yun. Tama po si Senator Drilon na yung pag-atras namin, hindi namin inaresto sa loob ng session hall din and all, is out of respect of NBI to the Senate. What is your opinion about what happened yesterday? Yung nangyari po That is a valid arrest po. Tama po. At sa totoo, yung pong nangyari nung May 13, May 11 to 13, nakatulong po yun. Tama po yung statement ni Senator John Vic. Yung last time na sinabi mo, under your protective custody, nakatakas. Or pinatakas. Pero yung dadamputin po siya outside the session hall, is that legal? Outside lang, yung walang nangyayaring session. Well, pwede po. Pwede po. Kasi andun naman po, malinaw naman, it's available, non-bailable offense. The penalty is, mataas po yung penalty niyan. More than 6 years yan. So, all the ingredients po, a valid arrest. There's a valid warrant of arrest issued by a competent court. So, valid po talaga. Tama po yung ginawa ni Secretary John Vic Rimulya. And in fact, doon din po yung arresting teams namin. We're supporting naman po the CIDG at Ay, that bago time. si Willard, last na lang. Do you see Senator Jinggoy ba ay inaresto o sumurrender? Or both? Well, sumama siya ng mapayapa because there's already a valid warrant of arrest. So, it is an arrest. He was appraised of his rights, pinarasi siya sa CIDG. Although sinabi niya doon sa kanyang speech na I will voluntarily go to CIDG after niya magsalita. I think it's a gentleman's move by Secretary Rimulya at respect na rin. Sige, I will allow you to speak pero I will arrest you after that. Kasi nakita niyo po, nagtatalo pa ang gusto mangyari ni SP Cayetano. Hindi, ilalabas ko. Kami maglalabas sa labas ng Senado na building natin mo siya kunin, ganyan. Pati sabi hindi, the last time nga na may custody ka, nakatakas eh. So I think it's an arrest. Tama po sinasabi ni Secretary John Vic Rimulya. Yung mga inisyuhan po, Director ng NBI ng subpoena, kaugnay nung pagtakas ni Senator Bato. Among them, Mrs. De La Rosa, and even the Pasay Police Chief. Ano po ang naging basis nun? Well, unang-una po si Mrs. De La Rosa, wala pa po kaming inisyu na subpoena. Ang inisyuhan po namin ng subpoena, yun nga po, Chief of Police ng Pasay, si Robles, yung Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla, si Senate Sergeant at Arms Aplasca, and yung pong tito ni Robin Padilla. Doon po sa TUI niya, there are CCTV footages na yung itim na sasakyan po na pick-up was registered under his name sa Angeles. Yun din po yung reason kung ba't yung bahay nila sa Angeles was subject of enforcement of a warrant of arrest. Ano po. Yun naman po kay General Aplasca, it's pretty much obvious na he is the Sergeant at Arms when it happened. So he has the most capable guy to make an explanation. Yun naman po si Robles, kita rin po sa footages ng CCTV na nandoon siya. Kasama siya na umaalis sila nila Senator Robin Padilla at Senator Bato. Yung Chief of Police po, he was also there nung umalis at kasabay siya na lumabas. So, I just have to make it clear, when we issue a subpoena, it doesn't necessarily follow that you're already subject of an investigation or you are already been a suspect. It's more on a clarificatory also. Yun din po yung issue sa asawa ni Senator Bato. Ang reason po ng na iniisip pa lang po, sabi ko, contemplating na padala siya ng subpoena, is because ang pagkakalam namin, meron pong text message na binasa si Senator Alan Peter Cayetano at nabasa ko po yan dito po sa online news ng Bilyonaryo na sinasabi
na nagpapasalamat siya kay SP Cayetano na escape ang ginamit na term. And that the opportunity of the shooting was the one used para siya ay makaalis. But was it an escape? Kasi ang posisyon po naman ni Senador Robin at ni Senator Cayetano, I mean the majority, is that noong mga panahong yun, hindi pa lumalabas yung desisyon ng Korte Suprema tungkol sa TRO. So thereby, at that moment, it was not obstruction of justice. Pero ma'am, may arrest warrant kami na i-enforce. Kung maalala nyo, nung binabalikan ko po yung mga pangyayari, May 11. At sabi ko, yung lalaking usapan na sinabi niya na he is under protective custody. Ano ba ibig sabihin ng protective custody? Ikaw ang mangangalinga. Dapat nandun lang siya. Hanggat wala pang malinaw na nangyayari. Para example po natin, so that the public will understand this, pumasok ka ng isang mall, ay iwanan mo yung maleta mo na yan. At bibigyan ka ng numero, ano pong naging agreement yun nun? Pag bumalik ka at kukunin mo na yung maleta na yun dahil kailangan mo, ibinigay mo yung numero, dapat nandoon yun. Pero ngayon po, ang nangyari, ang definition pala ng protective custody ay pwede namin siyang bantayan at papasukin, hindi nyo pwedeng hulihin, pero pwede rin namin siyang patakasin. Ayun. Yun ang protective custody po siguro sa point of view ni Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon, nasa na nga ba si Senador Bato de la Rosa? Nasa na nga ba si Saldico? Nasa na nga ba si Atong Ang? Manatiling nakatuto, kasama pa rin po natin si NBI Chief Attorney Melvin Matibag. Magbabalik ang memo. Ayan, nandito pa rin po at matatagang loob na sasagutin ng lahat ng ating mga tanong. Ang tanong, may maisasagot ba? Nasaan na Subukan ba? po natin. Nasaan na ba si Senador Bato de la Rosa? Well, of course, all of us now is, that's the question that we're supposed to answer. Ang ginagawa po namin, meron naman kaming tracking team to locate him. And meron naman po kaming mga leads talaga na sinusundan. Mahirap din lang po kasi everyday may mga nagbibigay din po ng information that we have to process. Hindi po namin pwedeng baliwalain. In fact, ng isang araw, mayroon pa kaming inaresto isang tao because giving false information about the whereabouts ni Senator Bato. Yung pala gusto lang mangingi ng pera. So, nakikiusap nga po kami ron sa mga kababayan natin para po mas maging epektibo yung aming law enforcement. Tulungan niyo po kami ng tama. Kung tingin naman natin bibigyan lang kami po ng mga maling impormasyon, makakasama pa May po. reward po ba? Wala po pang napapag-usapan na reward kay Senator Bato. Pero right now, ang ginagamit namin, Ma'am Corina, web naman po technologies and tools to locate him. And of course, siyempre yung Intel network po natin, pinapagana rin po natin. So, hopefully, mahanap po natin. Alam niyo po, hindi naman din makakapagtago habang buhay. Eventually, the long arm of the law will catch up on you. So, doon po kami naniniwala. At admittedly lang, medyo mahirap dahil he's from the law enforcement. Malawak din po yung kanyang connections. Isa po siyang senador. At yung po mismong terrain ng ating bansa, napakahirap bantayan yung ating mga borders po natin. We are an island country, pwede magpalipat-lipat, maraming ways to transfer. So, kami naman po, hindi po nagpapabaya. Every day, it's our mission to serve the warrant of arrest and bring him to the fold of justice po. Tama ho sir na na-cancel na ho yung mga lisensya ng mga baril na registered under the senator. Yun po yung information. We wrote a letter sa FEO, sa PNP, and immediately they acted upon it. Kinancel na po yung 118 po yung nakalista, pero 117 daw po yung talagang total registered firearms. Kaya po yung nabalita na pumunta ng bahay sa Davao yung mga PNP po roon, that is to check kung ando doon pa yung mga firearms. Because right now, the status of the firearms, those are illegal firearms already. So, it cannot be possessed by anyone already. It should be surrendered to the authorities. Pero still, do you consider the senator as armed and dangerous? Well, hindi po natin mahaalis po yung sitwasyon na yan. Sapagkat lahat naman po yan, lahat ng aming pong tinatrack ng mga fugitives, ang aming pong treatment palagi is you approach it with care. Kaya in term po na armed and dangerous, ibig sabihin lang, when you approach a fugitive, kailangan mag-ingat at with extra care po ang mga ahente po natin. Ano po ang posisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano? Because he himself said, pag lumabas na yung desisyon ng korte, kami mismo
ang magsusurrender kay Senador Bato. Ang kanya po bang hinihintay, apparently, it's not the TRO, yung petisyon tungkol sa TRO, kung hindi, yung mas malaking desisyon about the jurisdiction of the ICC on Filipinos. Well, mahirap po na yun yung hihintayin. Kasi sa ngayon po, kung sa pananaw po ng korte ay hindi dapat arrestin, malinaw po na dapat nagkaroon ng temporary restraining order or at least status quo ante-order nga po na ginawa. So, tsaka kung naniniwala po talaga silang hindi sila dapat maaresto, dapat nandiyan lang siya. Yung protective custody pinangalagaan nila. Yun po, legal argument na yun na kung ito local court ba ang ICC o hindi, dalawang version po yan. Marami pong magagaling na abogado na nagsasabi na by doctrine of incorporation, ang ICC is no longer considered as a foreign court. But when we signed the Statute of Rome, lumalabas po doon that we waive our jurisdiction also. Ipinasok natin sa ating legal system ang ICC. And it can be considered already as the local court. So tapos dahil sa ang isang argumento, hindi na tayo membro. Pero malinaw na po yun doon sa kaso ng Supreme Court na na-resolve po. Noon na ang sinasabi, there is a residual commitment. May naiwan pa rin po tayo residual commitment. That's why if the crimes committed is from 2019, from the time that we withdraw from the Statute of Rome, yung mga crimes na na-commit doon is still falls within the jurisdiction. 2011 to 2019. Opo, tama Nagkataon naman, Willard, lahat ng kausapin nating mga constitutionalist, yun din ang sagot, ano? Yes. Na may jurisdiction talaga. Dahil may SC decision na kasi, no, sir? Yun yung tinatawag na may residual responsibility po tayo. Yun yung case ng Cayetano doon sa po na yan. Hindi ba kayo nangangamba sa lalabas na desisyon ng Korte Suprema? Well, hindi po tayo dapat matakot. We always respect and recognize the decision of the Supreme Court. Ano po? But right now, dahil walang status quo ante order, walang TRO, meaning the warrant of arrest are valid, legal po, and enforceable. Dahil sa mga nangyari, may liability ho ba si SP Alan? Well, that could be a subject of an investigation. If you recall, meron pong Department of Justice circular creating a committee to investigate siya yung nangyayari na yan. At kami po, we are somehow tasked also by the Department of Justice to assist on the investigation. And that is one of the reasons why we are issuing subpoenas to personalities, including thinking of issuing a subpoena to the wife of Senator Bato. Ayun. So, okay, so hinihintay pa natin. May timeline kayo? Are you giving yourselves a deadline? Mahirap po maglagay ng timeline. Baka pag sinabi ko, sa isang linggo po, hahanapin po tayo ng tao. But the assurance that we can give you, Ma'am Corina, is every day kasama po na. Napapanaginipan ko na rin nga po yan. Bago matulog, pagising Minsan nagseselos na po yung asawa ko dahil ang mas naiisip ko si Senator Bato Sana naman nag-iilip siya sa'yo ng mga numero, no? Oo nga, at saka ng mga address. Pero, okay. So, in the case of Senator Bato, hihintay na lang natin kung paano siya mahuhuli, lilitaw. Okay, dito naman po sa ibang mga hinahanap natin, nabaon na nga po daw sa limot. Nabaon nga ba sa limot yung iba? Hindi po. General Bantag, tuloy-tuloy po yung paghanap namin. We have also information about that. Hindi lang po siguro nababalita ngayon dahil siyempre ang focus ng balita, ang social media natin, yung bago, no, si Senator Bato. Ano po kasi, sabi nga, huli na, naging Bato pa Hindi po ba? Ay, bago po nga pala nating iwan si Senator Bato. Kapag natuloy yung pinipilit po ng majority na electronic voting, di matitrace nyo yun? Pwede bang matrace yun? Hindi ko po pwedeng sagutin yan. Pero there are tools. There are tools. If you go online to vote and he has to vote in real time, di mahuhuli kung nasaan. Sabi siguro ng minority, sige, boboto na kami pabor. Okay, go ahead, sir. So, yun nga po, si General Bantag, it's an ongoing search. Meron po kami mga information. Kay Atong Ang, we are also surveillance namin with the personalities related to him. Tuloy-tuloy po naman din yan. So may paghahanap po sa kanya. And I understand yung mga ibang mga complainants ngayon, they're also making some complaints pa dahil parang hindi nag-a-appear. So yung mga ganyan pong senyales, leads din po namin na sinusundan yan. Is he abroad? Ang daming kwento dati, Vietnam, tapos Cambodia, may mga ganun pa po, iba-iba. Totoo po yan, naririnig po namin siya. Pero if we will bank on the procedure, lumalabas po kasi mayroon siyang tawag dito, whole departure order. Ano po? So,
So sa records will not reflect. Of course, you will say sila Alice Go, nakalabas po ganyan. So we do not remove those possibilities kasi ang dami pong exit and entry points ng bansa natin eh. Saan po Napakahirap lumabas si Alice Go? Have you figured it out? Well, I was not at that time at the NBI pero lumalabas doon sa kwento ng kapatid niya, sumakay sila ng maliit na bangka tapos sumakay ng boat. So coastline Saan po yun? yata. Tawi-tawi? Parang sinasabi, nanggaling po ng Sambales something like that. Sambales. Parang ganun. Tapos nag-travel pa ng malayo. Malayo So, yun. opo. Kasi kung ako tatakas, ako tawi-tawi to Malaysia. Puntang Sabah. Malapit na po sa Sabah. Hindi kaya So ganun. yun po binabantay. The good thing you mentioned that, Ma'am Corina, kasi kasama po yan sa mga binabantayan po ng operatiba po natin. Sa kaso ng mga missing sa Bongeros, Corina, Director, ang sabi nababawasan na raw yung mga relatives na umaten sa mga hearing. Inimbestigahan nyo rin ho ba kung bakit ito nangyayari? Well, wala pong formal na complaint sa amin. I think sa DOJ po nagreklamo, but we will coordinate with DOJ. Lahat naman po ng mga for investigation is being referred to us by DOJ. Pero right now, because of our search with yung kay Atong Ang, kasama na po yan sa pag-profile namin at sa pag-imbestiga namin yung kanila pong reklamo na yan. Mayroon pong development, hindi po ba, tungkol sa mga buto? Yung mga buto na nahukay, na sinasabi naging libingan ng mga missing sa Bongeros. Sa Baitaal po, Opo. sinasabi. Meron na po bang development doon? Wala pa pong report sa ngayon na ganyan. Pero alam niyo po, buti binanggit niya nun. So, an opportunity for me to segue. We are pushing for a dental records po ng lahat ng Pilipino. We want to pass Congress to pass a bill na yung dental record po natin. Kasi doon po mas madaling ma-check. So, hindi po tayo magkawit. So, may way forward din naman po tayo. Ma-check natin. So you are pushing for legislation Opo. so that all dental records Magkaroon are po on tayo. file? Opo, magkaroon po ang NBI ng file na gano'n. May ganon. Kasi hindi lang po sa crime sa pag-determine natin ng crime, if you recall what happened to Yolanda, marami po mga naging biktima na hindi po natin ma-identify. Ano po. So, Sa ibang bansa po ba? Meron po meron po sa Amerika. Doon nga po namin to ipinapattern sa batas may po sa peg Amerika. pala na gano'n. Opo. Ano? Pero I'm just wondering, sir, bakit parang ang tagal noong determination sa forensics kung ang buto ay sa hayop o sa tao? I have to check that kasi nung time na pinasok nga po yung issue na yan ay came in sa NBI February po eh. Good thing na, I have an okay. assignment po sa inyo ngayon. Okay. Oo nga po eh. Kasi yung mga buto-buto hanggang ngayon, parang pinag-aaralan pa rin nila. Doon ba yan sa mga missing sa Bongeros o hindi? Parang ganun lang po yung Pero sagot. parang noon po may identification na kung ano yung sa hayop tsaka ano po yung sa tao. Okay. Yun na lang pong personal identification kung sino yung relative po. Okay. So, sino pa ba yung nawawala? Zaldico ba may Zaldico. kaugnayan? Okay, Zaldico. May tulong ho ba na inaambag ang NBI sa Well, kami paghahanap? po yung nag-apply po ng red notice po. Kami po yung nagpasa ng mga requirements and documents for PCTC to process po yung request for issuance of a red notice po kay former Congressman Zaldico. Okay. So, nasa Europa pa rin ba siya? What is your last Yan, I intel? think we can somehow answer it with a degree of certainty kasi malinaw naman po yung nangyari na nasa Europe siya. So ako lang po, I will base it on the practice ng immigration sa Europe, sa Schengen area na yan. Ang nangyayari po dyan, they will hold it for a while kung nahuli siya. Tapos eventually, ibabalik po yan kung saan siya pumasok na pinanggalingan niya. Kasi kaya nga siya nahuli sa Czechoslovakia, di ba? Dahil sa hindi siya pwede. He is attempting to cross the border to Germany. Pero it so happened po kasi ngayon, yung Germany, there's a new leadership sa Germany who is a conservative, medyo mahigpit sa immigration. So nagkaroon ng checking, malamang na spot check po siya dyan. This is only may educated guess po, no? Na-check siya dyan, wala siyang dokumento dahil kansilado yung mga passport po niya. So, pinabalik siya ng check. And the check naman, probably returning kung saan siya nanggaling. Pero ang tanong nga ng iba, kung alam nila na nandoon siya ng, 16 hanggang 18, 2 days daw eh. Bakit yung lipad doon ay 22 ng ating mga autoridad? Wala naman po kayong nakikitang irregularidad doon? Well, unang-una, I think there's enough communication na nangyari. Baka lang po merong mga documentation or legal processes na hindi tumutugma sa Czech tsaka sa Pilipinas po. No? Ito pong sinasabi ninyong may access si Zaldico sa isang organized network na tumutulong sa kanya? Well,
it is a possibility. Titingnan po natin yan kung talagang meron siyang ganun. Pero with his resources na meron siya, we don't know kung ano yung resources na dadala niya going abroad, there is always a possibility na maraming grupo na pwedeng tumulong. So of course for a fee. So kung meron siyang pambayad, that is a very big possibility. Tsaka dala niya ang buong pamilya niya, no? Well, yan, totoo po yan. Kasama, so madali lang Mahanap. saan na mahanap. May mga kumuha pa nga nag-selfie. Totoo kaya yun. Totoo kaya, baka naman ano lang. Oo, pero this was very early on. Ang hirap na po ngayon. Selfie pa sila kasama yung mga pamilya. So, tirahan daw nila doon na napakarangya. May mga common denominator ho ba kayo nakikita, Director? Dito sa mga high-profile fugitives na nagtatago, bakit sila matagumpay at it takes time bago sila mahanap? Well, alam nyo, mahirap po talaga maghanap ng mga nagtatago, especially kung meron kang resources to do that. So, siguro pag sinabi mo kung ano yung commonality, una-una, resources and the connections, ano po. So, tingnan niyo po si Atong Ang, he have enough resources also. And if you have resources, like Senator Bato, ngayon, dati siyang chief PNP from law enforcement, may resources din and may connection, di ba? General Bandag, may connection din siya. So, is also from law enforcement. So medyo, yun po yung mga challenges natin na hinaharap sa mahanap natin itong mga nagtatago na to. So hindi kaya meron silang tulong mula sa law enforcement dito sa Pilipinas? I don't want to think that way. Sana wala. Pero hindi rin natin po maalis kahit na maliit na porsyento na posibilidad po yan. Ano po. Is from PMA, mga PMAer po yan. And you know the band of brothers ng mga PMA. Pero nakakatuwa rin because there are PMAers who will help you also to locate them. Ano po. Sa totoo lang, madaling magtago sa Pilipinas. Totoo po yan. Hindi po ba sa dami ng mga bahay, doon ka lang sa likod, tapos bigla kang, you just dig a hole, tapos takpan mo, ang dali nang magtago dito. Pero let me say this just to give hope somehow and plus give credit to our law enforcement. Tandaan po natin, si General Palparan, ang tagal nagtago niyan. Nagtago talaga siya. Ang galing nung ginawa niya pagtatago. Kung saan ando doon yung mga kaliwa, doon siya nagtago sa area na yun. And he was finally been located and arrested. And I have to say, ang nakahuli po nun ang NBI din. In fact, nandoon pa po sa akin ngayon yung agent na nakahuli na yan at assistant director ngayon siya namin. Si Senator Gringo Honasan, nagtago din yun, nahuli din siya. I remember that distinctly kasi sa ibabaw, sa bubong ng bahay siya. So, that's why I want to give credit kay Senator Ping Lacson. Dahil tama po, it's an intel work. Intelligence network po yan. Tutulungan po talaga na ang Well, he should know he was also in hiding for a while. Oo, at hindi po siya nahuli. Yes, hindi siya nahuli. Hindi po siya nahuli. Palos. Ha? Palos. Oo, so ngayon po, kayo po ni na Ginoong John Vic, dahil po dito sa napakaraming nagsasabing, hindi mahuli-huli eh. Nananganib po ba ang mga trabaho po ninyo? Well, alam po ninyo, una-una yung tungkol po kay Secretary John Vic, malinaw naman yung sinabi ni Presidente, wala naman pong ganun. Ako naman po, on a day-to-day basis tayo, I always treat my day in work as my last day. So kung ano po yung pwede kong magawa sa araw na yun, ay gagawin ko. At incidentally, tomorrow will be my 100 day in NBI. No po. So, trabaho lang po tayo at malinaw naman po ang direksyon ng ating Presidente. Just follow the mandate of your position. At sa batas po tayo. Ayun, okay. So, mababawasan kayo ng sakit ng ulo. Palagay ko hindi eh. Dahil sa masyadong nakaungaong na lahat ng mga leads, hindi ba? And talking about leads, si General Bantag, meron na po bang mga leads kung saan siya naroroon? Meron po. Marami naman po mga nakakarating sa atin. At sabi ko nga po, eventually, mahanap natin sila lahat. Do you expect them to surrender? Possibility po yan kasi kung mahirap na rin po yung pinagdadaanan at napakahirap po nung pagtatago, hindi mo nakakaharap, pamilya mo nang maayos, hindi mo nakakausap. At saka every day you're living in fear na baka this day will be the day that you will be arrested. So mahirap po yung ganun na pakiramdam. So bari pong mag-isip na siguro dapat sumuko na rin lang ako. Is there something that we can still do na halimbawang wish list po ninyo mula sa gobyerno para ma-upgrade yung teknolohiya at yung paraan natin ng pag-track down sa mga pugante? Well, meron po. Kailangan po namin bumili ng mas maraming tools to do that. At meron naman pong available. Last month, I attended parang exposition po ng mga tools na ito in Singapore.
At nakita ko po yung possibility na mas madali na makakatulong na makakapaghanap po ng mga hinahanap natin. Pero of course, at the end of the day, it's a good intel work, yung pong mga connections, yun po yung hahanapin natin. Human intelligence pa rin, Of sir, course, no? Ang pinaka nangingibabaw. Yung pa rin po. But do we have enough Assets. manpower? Pero sa NBI, meron naman po. Actually, we have a dedicated track team for the high-value personalities na hinahanap po natin. Let me share to you yung mga nagtatago. Just recently, 15 years po na nagtatago, wanted for rape. Nahanap namin, nahuli po namin. Nahanap po After ninyo? 15 years. Ano Wow. po? So meron naman po. Meron pong nagtatago sa Bahrain, na-extract po namin. Na complain din ng rape, ni-rape yung anak niya, na-extract na rin po, tawa na rin namin. So meron naman po. Kaya lang siyempre, mga hindi high personalities. Pero let's view it this way, na whether it's high value target, high personality, or an ordinary citizen, pares lang naman na magtatago, pero nahahanap naman po natin. Ayun. Binibigyan pa nga daw ng palugit ni Secretary Remulla. Tama. Was that accurate? Na sabi May options nga daw. sana all. Oo, na binibigyan pa ng panahon. Hindi naman po sa ninidepensa ko si Secretary Remulla. Pero I'm sure, yung sinabi niya po na choice is either sumuko ka o arestuhin kita. Yun lang po yun. So tingin ko, let's give credit po Secretary Remulla because he did a great job yesterday. Ano po. Kami support cast lang po doon dahil ayaw na rin namin munang masyadong pumasok sa Senado dahil Oo nga po, we avoid parang allergic sila sa inyo doon. Ay, hindi ko po alam kung bakit. Kahapon, si Secretary John Vic yung nagtaas ng boses eh. Oo nga ba? Ano ba yung taas ng boses na yun? Kailangan nyo daw mag-sorry kay Senadora Pia. Well, unang-una, wala naman po siguro o dapat hingin ng tawad. In the first place, dapat siguro ang hinga natin ng tawad yung mga taong nanonood sa atin na supposed to be we're doing them a service, baka disservice yung ginagawa natin sa kanila. Ano po? Kasi it's a big deal. Up to now, they still invoke that na binasos sila. Di ang daming kailangan mag-sorry ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa dami ng sinigawan niya dyan. Ma'am Corina, siguro po, we are in public service, we are government officials. Ano po? Baka dapat kalimutan natin yung point of view natin na senador ako, dapat ganito yung treatment sa akin. Or sabi ko, director ako. If I'm a director, ibig sabihin, even small traffic rules or anything that mag-violate ako. Siguro hindi po dapat ganun yung maging thinking natin. Dapat ang thinking natin, we are all on equal footing. We are representative of the people. So hindi po siguro dapat na masaktan tayo. Kung may maling ginawa, kay senador ka pa man o naman ang posisyon mo, you should be ready to face the consequences of the law. Kasi sumisigaw kahapon si Secretary John Vic. Sumisigaw din naman si SP Cayetano. That's just a heated argument, I'm sure. Basta kami ni Director Matibag sa sigaw ng Mrs. Takot. Ayan, sigurado po yan. Oo. Hindi na po aabot sa sigaw para huwag na natin pasigawin. Ano po ang inyong mensahe kay Senador Bato de la Rosa? Baka nanonood ngayon Ang habang lagi ko pong nagkakape. mensahe ay sumuko na po kayo para hindi na natin pahirapan yung taong bayan. They're waiting for this. Yun lang pong isang gusto kong sabihin na even the supporters of Senator De Rosa, please stop saying na martial law na, ganito, ganyan. Because we are doing what is the law and the process is provided. Mahirap yan kasi baka balikan tayo ng mga magulang nung namatay na sinasabi nyo, martial law, kami nga walang warrant, walang anything, pinatay yung anak ko. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Leonardo Manansala, Rico Malonzo, Leiva Barcelona, Haitsu Laija Yamanovi, Luciano Alarcon, Arales Carlinga, Paterno Bindana, Haitsu JCI Haj. Nandyan din si Mana, 1956, Emilda Galoy, Rolando Sulet, Joy Manipes, Benji Sumailo, and Haitsu Rosemary Rivera. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong gabay, biyaya at proteksyon para sa aming lahat. Naway pagpalain mo ang bawat pamilyang Pilipino ng mabuting kalusugan, pagkakaisa, kapayapaan at pag-asa sa gitna ng mga hamon ng buhay.
Bigyan mo kami ng karunungan upang piliin ang tama, lakas upang mapatuloy sa paggawa ng mabuti, at malasakit sa aming kapwa. Hinihiling din namin ang iyong patuloy na pag-iingat at paggabay kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa. Naway pagkalooban mo siya ng malinaw na pag-iisip, matatag na loob, mabuting kalusugan at proteksyon labat sa anumang panganib upang magampanan niya ang kanyang tungkulin para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.